nang dahil sa basketball yumaman. Ano masasabi mo dun sa mga magulang na pinipigilan nila yung anak nila na maglaro ng basketball? Huwag nilang pigilan na maglaro kasi hindi natin alam yung potential ng isang bata. Instead na mapunta yan sa masamang bisyo. Mas mahirap kapag yan po ay nalulung sa droga, napunta sa mga barkadang mali. Bandang Southern Luzon daw sila nagbabagsak ng droga at malalaki ito sa kaaway. Yung bang paglalaro ng basketball, magagamit mo rin para magtagumpay ka sa buhay? Ang basketball nagbibigay sa iyo ng discipline. Sa pagnenegosyo, napaka-importante na disiplinado ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Naging way din yun para magkaroon ng Taho Story. Paano nyo na-conceptualize itong Taho Story that it turned out it is actually a successful business? Yung Taho Story, Jude Espinas is the co-owner of Taho Story, which innovatively transforms a traditional Filipino delicacy into a successful business. Originally started as a team initiative for a basketball league, Taho Story has made a significant impact in the business industry. merong potential yung product kasi we sold 1,500 cups. Ganon kahit yung produkto ninyo. So you are now have 100 branches. Right now, we have signed 107 branches. Within the 5 months operation, 5 buwan pa lang ang negosyo mo, umabot ka ng 107? we started the concept of Taho Story. Wala talaga siyang plano na mag-expand. Yung reason, yung inopen namin yung Taho Story is really wanted to put up a corporation para meron kaming mapajoin sa basketball league. Pag nag-join ka kasi doon, kailangan mo ng isang company name. Hindi ka pwede mag-join ng walang kumpanya. Kaya we decided to put up a 5-sang food corporation. Nagtayo lang kayo ng negosyo dahil sa basketball. Gusto kasi namin makatulong sa mga basketball player, especially mga bata, na magkaroon ng platform na makapaglaro ng basketball sa mga commercial league. Kasi once maglaruan ng commercial league, makakalaro mo dyan mga ex-pro, Yes. ex-college player. So yung experience mas maganda para sa kanila para once mag-college sila, mataas na yung standard ng competition sa basketball. You started na wala kayong plano talagang magnegosyo. It started as an advocacy. Exactly, boss. So that marami kayong ma-inspire na mga kabataan na maging athlete din. Exactly, boss. Paano nyo na-conceptualize itong Taho Story that it turned out that it is actually a successful business? Nangyari kasi dyan, birthday nung baby ko, kumain kami sa may Shangri-La, buffet restaurant siya. After namin kumain, siyempre magde-dessert ka doon. Isang partner ko, si Charlie Hernandez. Medyo matakaw kasi, pumunta ng dessert section. May taho doon, tapos may ice cream. Pinaghalo niya. Taho at ice cream. Ginawa niya, pinalagyan niya ng ice cream, tapos pinapatry niya sa amin. At tinry namin, doon namin nakita na merong something doon sa product na pwede namin i-conceptualize and i-offer sa market. Siguro mga after 2 days, nag-conceptualize kami nung product namin. After 1 week, nilaunch na namin sa may Good Food UP Diliman. Doon namin nakita na parang merong potential yung product kasi we sold almost 1,500 cups in 1 week. Doon namin nakita na okay pala siya. Tapos yung mga bumibili, nagtatanong na, pwede bang ipa-franchise to? So doon kami nagka-idea na ipa-franchise natin. Ganon kahit yung produkto ninyo. Ganon. Ang Taho Story kasi is out of tradition eh. Oh, very unique yung sa inyo. Nilagyan nyo ng ice cream. Ice cream and fresh fruits. And right now, meron na rin kami yung parang coffee series. Bago natin pag-usapan yung sobrang success ng negosyo mo ngayon na Taho Story, no? Sino ba si Jude? Before ako napunta sa Taho Story, actually, nasa negosyo na ako. Na-invite ako sa industry ng network marketing. 2008, na-invite ako ng classmate ko sa Letran. And then yun, nagtuloy-tuloy. Nag-offer kami ng food cart franchising. Then doon ako namulat sa pagnenegosyo. Oo, pero kumbaga kayo, Jude, you are considered as middle class family. Middle class naman kami kasi napag-aaral naman kami nung parents ko. Yung father ko, doctor siya. So, nabibigyan niya naman kami ng magandang edukasyon. Kaya lang, may mga challenges. Nakapagtapos ka ba? Nakapagtapos ako, boss, pero 1 sem na lang, graduating na ako. Ayoko na graduate. Ha? Lalo na bata ka, 18 years old ka, kumikita ka ng 150,000 a month. Tingin mo sa mga classmate mo, wala nang reason para tapusin mo yung school mo. Yun As yung a naging mindset ko student, before. kumikita ka ng 150,000 monthly. Yeah, tapos nakakotse ako, nakabili akong sarili kong kotse sa first company ko. Ay, yung tingin mo dun sa mga kasama mo is kahit naman graduate ako or hindi, kinikita ko na yung kinikita ng isang empleyado. Parang Correct. Ano, mas malaki pa. Pero tinapos mo pa rin. Tinapos ko pa rin kasi tinamaan ako yung sinabi sa akin ni papa ko na kailangan mo tapusin pa rin yan kasi yan yung pinaka-importante sa amin na makapagtapos ka. Ano tinapos mo? Operation management. Sa buong agne-network mo ba, puro success lang yung naranasan mo? Hindi, boss eh. Pag bata ka tapos kumita ka ng ganung kalaki sa first company mo, akala mo lahat ng company na
papasukan mo. Ganun yung magiging success na makukuha mo sa mga bawat kumpanya na papasukin mo. Nangyayari kasi dati dyan, boss, may mga offer eh. So dumating sa point na ino-offeran ka na. May mga offer. Ang problem is, maganda yung nangyayari simula, tapos yung may-ari, maglolo ko. Magsasara yung company, ang dami nagtiwala, ang dami nag-invest, may mga investment program, tapos nagsara yung kumpanya. At the end of the day, syempre, ang babalikan ikaw. Napasok ka sa isang scam. Parang ganun. Most of the owner, after nila makuha yung kinita nila, magugulat ka na lang, wala na. May mga times na pagpunta namin ng office niya, sarado na, wala na gamit. Bigla na lang nawala, naglaho. Exactly. Ano yung pakiramdam na natag ka as scammer? Kasi syempre, mga tao inimbitahan mo, they are expecting opportunity. Now, nagsara, o ikaw ang binalikan, sabi mo sa akin kanina. Kasi during the time, mga 18, 20, 22 ka, di ba? Pag masasabihan ka ng scammer, mabigat talaga yon. Tapos syempre, apektado, not just ikaw, pati yung buong family mo. Anong naging resolution mo dun? Kailangan kahit papaano matulungan mo yung mga tao, makausap mo sila na ito yung sitwasyon, ito yung nangyari. Very important na maging accountable ka din. So nangyari, naging accountable ako, pumasok kami sa bagong company, then maganda yung nangyari, tas eto na, dun talaga nag-start yung break ko. Buti naniwala sila sa'yo ulit. Napaka-importante na from the very start, alam nila kung ano talaga yung gusto mong maitulong sa kanila. Kasi pag pumasok ka sa ganyang industry, malalaman kasi ng tao kung gusto mo lang silang pagkaperahan o gusto mo talagang tulungan. May nabasa akong book, ang sabi niya, people don't care how much you know until they know how much you care. Ibig sabihin, pag alam nila na talagang gusto mong silang tulungan in a way, na sige, bangon tayo, pasok tayo sa bagong company, let's start sa baba ulit. Kaya nagtuloy-tuloy ako until such time na yun, nakuha namin yung magandang break. Kaya lang, yung tuloy-tuloy na siya, dumating na yung pandemic. Kaya parang 5 to 7 years ata ako sa company na yun. So kumita na lahat sila. Kumita sila, nakabili ng mga sariling kasakyan, nakabili ng bahay, kumikita ng, during that time, I think I'm earning almost mga 2 to 5 million a month. Gaano ka-importante, Jude, ang integridad sa isang lalo na't magninegosyo? Pangalan mo, isa lang yan eh. Yung integrity mo, kapag naapektuhan yan, domino effect yan. Kumbaga, lahat ng pasukin mo, lahat ng gawin mo negosyo, makikilala ka nila as gumawa ka ng something na hindi maganda sa kanila. So, maapektuhan not just you, pati yung mga tao sa paligid mo na kasama mo na nagsisimula ulit. Alam mo ako, yung ginawa ko that time, kahit pa paano nakapag-save ako, niliquidate ko lahat and then binigay ko lahat yung ano yung meron ako. Nagsoli ka pa rin ng pera? Kahit pa paano. Kasi syempre, hindi mo naman maibibigay sa kanila yung 100%. 100% kung ano yung kinuha ng company. You're saying that you were earning good 2 to 5 million monthly dun sa last company mo. And then, nahit ka ng pandemic. Yung pandemic experience mo, bakit humina ang negosyo mo nun? Yun na yung time na nakafocus na kami sa e-commerce. Okay. So, lahat ng kinita mo dun sa network marketing na yun is naggawa ka ulit ng bagong negosyo na sa'yo na. Yeah, e-commerce. Nag-e-com Focus ka na. kami. E-com Okay. kami. So, what happened? Ang problem with e-commerce, kapag na-flag yung account mo, umihina na rin yung pagbebenta. Kasi nakafocus kami doon talaga Facebook marketing eh. Kumbaga, spending large amount of budget sa ads. Tapos, binibenta mo sa Facebook marketing. Pag na-flag ka, ang problem, kailangan bumili ng mga bagong account. Pero, we decided na ihinto na yon. And then, during the pandemic, so nag-work na lang ako doon sa ninang ko. Magkano yung total na nalugi mo? More or less, mga nasa 8 to 10 million. Gaano ka-importante, in spite of the fact na natatalo ka, ang impression mo dun is positive pa rin ang outlook mo? Once magkaroon ka ng anxiety, kakainin ka niyan. Lagi mo dapat iisipin na once mag-fail ka dito sa negosyo na to, tinuro sa atin yan sa industry before na parang next na agad. For sure, isipin mo siya Kasi first month, di ba? 10 million yung nalugi sa'yo eh. Kaya nga nagulat ako sa reaction mo eh. It's not failure. It's all about experience lang siya. Because kung ibang tao ang pinagdatnan nun, malamang sa malamang kung ano-ano na ginawa nila sa buhay nila, ikaw naging positive pa rin yung outlook mo. Kaya nabibilib ako sa'yo. Siyempre, iiyak mo yan. Kumbaga, very important. Nandiyan yung family mo, yung wife mo, kids mo. Kasi at the end of the day, sa kanila ka babalik eh. Tapos, humanap ako ng outlet. Very important yung pag wala kang outlet, talagang kakainin ka, bahay ka lang, depressed ka. Minsan, maiisip mo na kung wala na ako, baka tapos na lahat ng problema. So, maging suicidal yung thinking mo. Pero, naghanap ako ng outlet, which is, bumalik ako dun sa first love ko, which is basketball. So wala ka nang ginagawang any hanap buhay, negosyo, trabaho na lang nun? Nasa finance naman ako nun. I handle the finance ng mga real estate company nila. Gaano ka-importante na dapat nare-release natin yung stress natin energetically? Sobrang importante yan, especially kung yun talaga yung
ginagawa mo before ka pumapasok pa sa pagnenegosyo. Kung meron kang ibang outlet na ginagawa, kahit anong bagay yan, sports, arts, nagkataon lang ako, sobrang love ko yung paglalaro ng basketball. Yung bumalik kami doon, so doon ko nakita na parang sabi ko, nakakasabay pa ulit ako sa mga bata ngayon. Sabi ko, tuloy-tuloy natin to. Naglaro kami ng mga one-day league hanggat unti-unti nakakakilala kami ng mga bagong makasama sa organization. Gumawa kami ng organization which is the Team Bluey Basketball. For outlet lang siya para magkaroon lang ng platform yung mga bata. Yes, advocacy-driven. Advocacy. So the advocacy is? Makapagbigay ng oportunidad doon sa mga batang player na magkaroon ng experience makalaban yung mga nasa pro players. Pero yun nga, naging way din yun para magkaroon ng Tao Story. Kasi kami mismo, yung team namin, 8 kami doon na same situation kami. May mga kasama ako na nasa politics, na natalo sa election. Naging outlet na lang din ng basketball. Then may mga dumadaan ng depression, naging outlet yung basketball. So lahat kayo nagsama-sama yung mga malulungkot, nag-basketball. Di ba? Ito, boss. So yun, until such time na na-realize namin na dapat siguro mag-next level tayo. Join tayo ng mga mas malalaking liga. Boss, ano masasabi mo doon sa mga magulang na pinipigilan nila yung anak nila na maglaro ng basketball? I think hindi lang magulang, boss, pati yung mga girlfriend siguro. Huwag nilang pigilan na maglaro kasi instead na mapunta yan sa masamang bisyo, napaka-importante kasi hindi natin alam yung potential ng isang bata. Hindi natin alam yung anak mo na naglalaro ng basketball. Baka yan na yung next na James Yap, next na L.A. Tenorio. Hayaan natin silang maglaro. At the end of the day, once magkaroon sila ng problema sa buhay, babalik sila sa first love nila, which is yung paglalaro ng basketball. I totally agree. Ang mga bata kasi they are full of energy. Totoo. Pagka hindi natin hinayaan na i-release nila yan through playing basketball or doing arts or other sports, hinigpitan natin at hindi natin pinayagan na yan ang maging outlet nila, talagang energetically, hahanap yan ang pagre-release nila ng energy. Mas mahirap kapag yan po ay nalulung sa droga, napunta sa mga barkadang mali, kaya mapunta sa mga kung ano-ano mga bisyo. So, importante na yung anak natin, bigyan natin sila ng outlet which is physical activity, sports or arts or whatever para lumalaki sila na yung energy nila nadadala nila sa tama. So, yung bang paglalaro ng basketball ay magagamit mo rin para magtagumpay ka sa buhay? Kasi ang basketball nagbibigay sa'yo ng discipline eh. Sa pagnenegosyo, napaka-importante na disiplinado ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. At the same time, competitive spirit nandun. Na parang gusto mo lagi yung brand mo, yung product mo is number one. Siya yung the best, which is yun naman dapat lagi yung thinking mo kapag nagsisimula ka ng negosyo eh. So, yung taho story mo, dapat basketball story. Nakakatuwa kasi doon kami nagsimula. Kahit ngayon, doon kami nagsimula and ngayon nakikita namin within the 5 months operation, doon pa rin kami papunta. Parang yung branding ng company nagiging basketball organization na we sponsored nga doon sa Philippine team. Ano sa palagay mo yung next level pa ni Jude? Sa totoo, boss, hindi na para sa akin eh. Para na doon sa lahat ng BODs ko. Before, pag nasa network marketing industry ka, ang iniisip mo syempre bukod sa sarili mo, yung mga downline mo. Pero dito sa Tao Story, ang iniisip mo makapag-provide ng opportunity, at the same time, trabaho. Kasi once you franchise the concept, especially bago siya, when it comes to competition, ano bang kompetensya mo sa taho with ice cream sa market? Kayo lang ang meron. So magandang opportunity siya and right now nakikilala na. At the same time, nagko-compute kami. Sabi namin, ilan ba yung pwede natin ma-provide na trabaho? Kung meron tayong 1,000 branches, kung meron kang at least 3 tao sa isang branch, so meron kang 3,000 na trabaho na may po-provide sa mga naghahanap ng hanap buhay. Paglabas ng video na to, gagayahin ka. Yung taho nila, lalagyan na rin nila ng ice cream, lalagyan na rin na ng kung ano-ano. Ready ka ba dun? Yeah, oh. The branding and the concept na ginagawa namin right now, lagi kaming 10 times ahead of the competition. Naka-plat na kami doon, bukod sa very aggressive kami doon sa marketing, sa branding namin. Naniniwala kami na hindi mo dapat maging competition yung mga local taho vendor. That's why doon sa mga branches namin, hindi kami nagbebenta nung taho lang. Kasi once magbenta ka ng taho, imagine you have 1,000 branches. Yung mga local na taho vendor na naghahanap buhay, maapektuhan yan. Ang tagal na ng mga magtataho sa Pilipinas eh. Kaya taho with ice cream kami, hindi mo na pwedeng ibenta yung taho lang. Hayaan na natin siya doon sa mga taho vendor natin sa kalsada na naghahanap buhay para sa araw-araw, para kumita para sa family nila. Ang galing. Greater purpose din talaga. Yeah, oh, meron talaga kaming boss na parang advocacy. Siguro, advice mo doon sa mga pinagdadaanan ng depression sa mga panahon na to habang nanonood sila ng video na to. Kung dumadaan ka ng depression or anxiety, minsan di mo alam kung meron pang direksyon yung buhay mo. Napaka-importante na meron kang outlet kung saan mo ilalabas. Kasi hindi mo pwedeng ikimkim yan eh. Hindi pwedeng nasa bahay ka lang, mag-self-pity ka,
Isipin mo, katapusan na to, until such time na kapag nag-decide ka mag-suicide, ang maapektuhan, hindi lang naman ikaw pati yung mga taong nagmamahal sa'yo, di ba? Correct. Huwag kang matakot humingi ng tulong. Hindi mo alam, may mga tao din na same situation mo. Correct. And once na mag-ask ka ng tulong, maintindihan mo yung sitwasyon mo. Kung sila nalagpasan nila, hindi posible na ikaw, malalagpasan mo din kung ano yung pinagdadaanan mo na yun. Ang galing. Very well said. Dami kong natutunan sa'yo, Boss Jude. Siyempre, bago tayo matapos, if babalikan natin, magpa-flashback tayo in time, mga panahon na wala kang pera, mga panahon na nalugi ka ng 10 milyon, anong gusto mong sabihin dun sa nakaraan mo? Lahat naman nung pinagdadaanan mo, lahat yan testing ni God sa'yo. Hindi niya binigay sa'yo yan or tinanggal niya sa'yo yan kasi baka mayroong mas magandang binibigay sa'yo si God na mas magandang opportunity. Kaya ako ngayon, lagi ako naniniwala na sa ginagawa mo, laging one day at a time lang. Oo, nakatingin ka dun sa gusto mong mangyari, sa goal mo, sa deadline mo, sa direction mo. Pero very important na mabuhay ka one day at a time. Minsan, masyado ka nakatingin sa future na kino-compare mo na yung sarili mo sa ibang tao. Ako, failure. Eto, kasabayan ko lang dati. Ngayon, may sarili ng kumpanya. Sa ganda na nangyayari. Tapos ako, nag-fail ako ng ganito. Pag inisip mo kasi yun, mahirapan ka makapag-move forward So, lagi ko sinasabi sa sarili, live one day at a time and maniwala ka na yung binigay ni God sa'yo ngayon o yung kinuha niya sa'yo ngayon kasi meron siya nakalaan sa'yo na mas magandang opportunity sa future. So, lumaban ka, kumapit ka. Kasi pag binitawan mo to ngayon, hindi mo alam, andun na pala yung success na gusto mong makuha in the long run. Ngayon, it's your opportunity to provide opportunity sa ating mga viewers. Kung gusto nyong mag-franchise and gusto nyong ng bagong concept ngayon sa market, contact nyo lang kami sa page, sa Taho Story, Facebook page, and any social media namin. Sobrang bagong concept siya na for sure, no, meron na tong automatic market kasi lahat naman tayo, for sure, nagtataho, no? Pero binago lang namin yung konsepto ng taho, nilagyan namin ng ice cream and fruits. Magkano ang pang-umpisang kapital? Para makapag-franchise ng Taho Story, kailangan mo lang ng 280,000. So, complete package na siya. Ang mga mall locations right now, so meron silang standard na 4 square meter and 6 square meter. So, pwede kang mag-franchise for 280 to 580,000. Pero itong package na to is kompleto na siya with equipment, with training. Kasama na yung cart? Kasama na yung kiosk development, kompleto na siya. Oh, so ibig sabihin all-in na yan. All in na siya. Saan kanila kukontakin, boss? You can contact us sa email address namin sa tahostoryofficial@gmail.com. Pwede na akong contact sa Facebook page namin, Taho Story, Instagram, or contact us sa aming Viber, WhatsApp, or Telegram sa 0915-132-8136. Boss Jude, maraming salamat at Thank you, Boss RDR. Salamat napakaganda ng po. kwentuhan natin. Dami kong Salamat natutunan po, sa'yo. salamat. Dami kong natutunan and interesado rin ako mag-outlet niyang Taho Story. Baka naman, okay? Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.